nga kami daraan ng Naga dahil dito kami sa bypass road magpapabudol. Ito dito. Go to Naga, Papa. All you want. Dito. Ahon, all you want. Mahabang padyakan to kaya mahaba-habang kwentuhan din. Sa sobrang haba ng biyahe, iniisip ko nga paano ibubuod pa ang lahat ng nangyari. At akala ko nga di na mangyayari tong ride na to. Ito nga pala ang umpisa ng kwento namin. Day 1, 11:30 ng gabi nang mag-umpisa akong pumadyak. Nanggaling sa Pasig at Marikina ang mga kasama ko. At samantalang ako ay galing na dito sa Taguig. Dito ang meet up namin sa dulo ng Sisig Taguig. Dito, nakatakbo na sila ng 25 kilometro. Siyempre, di mawawala ang picture. Isa itong patunay na masaya pa kami sa unang araw ng aming pagpadyak. Agad din kami nag-umpisang pumadyak at sa di pa kalayuan sa Sukat Paranaque ay nagkaroon nga ng problema ang bisikleta ng aking kasama. At dito, naplatan nga siya. Halos inabot din ng 30 minuto ang pag-aayos nito. Kaya habang naghihintay ay nag-usap-usap kami kung saan nga ba kami titigil para sa day 1. Pagkatapos maayos ay agad nga din kaming umalis pero sa pangalawang pagkakataon habang binabaybay namin ang Muntinlupa ay nagkaroon ulit ng aberya ang aming grupo. Dito, sa di namin maintindihan ay pumulubot ang kadena na kasamahan namin sa sprocket ng bike niya. Nagtagal din kami sa pag-aayos nito. Kaya dito, naisip ko nga, hindi kaya sign ito na wag na kaming tumuloy? Maaga pa ang gabi pero ang aberya na nangyayari sa grupo ay sunod-sunod na. Baka sakaling pinipigilan talaga kaming umalis at iniiwas kami sa isang matinding disgrasya. Nagpatuloy kaming pumadyak at nakarating nga kami sa Santa Rosa, Cabuyao at Calamba, Laguna. Dito, may mga nakasabay kaming mga siklista na mukhang malayo din ang pupuntahan. 2:30 na nga nang marating namin ang Calamba, Laguna. 10 kilometro ang layo nito mula sa Santo Tomas, Batangas. Sa Turbina kami naghanap ng una naming stopover para makapagpahinga at makakain na din. Dito, nakapadyak na ako ng 43 kilometers at ang mga kasama ko naman ay nasa 63 kilometers na din. At nakarating na nga kami ng Santo Tomas, Batangas. Dito, naghanap kami ng lugar na pwede namin matulugan. 1 oras at kalahati nga rin kaming nagpahinga dito sa tapat ng 7-Eleven. Alas 5 na nga nang mag-umpisa kaming pumadyak. Dito pa San Pablo ay nag-uumpisa na nga mag-build up ang traffic. Umisilip na nga ang araw habang binabaybay namin ang San Pablo. Dito, nakita namin ang ganda ng Mount Banahaw mula sa malayo. Ang saya-saya namin, nakakawala ng pagod. At nagpatuloy pa nga ang traffic dito sa parting to ng San Pablo. Grabe, bumper to bumper ang siksikak sasakyan. Dumod-luwag ang daan bago kami makapasok ng Chaong. 6:20 na nga ng umaga nang marating namin ang Quezon Province Arc. Dito, mabagal ang daloy ng mga sasakyan dahil na din sa mga taong nagpipicture. At syempre, isa kami sa mga gustong magpa-picture sa arko ng Province of Quezon. Paglagas mo ng arko, medyo masikip ang daan dahil na din sa ginagawang daanan. At mula sa malayo, nakita ko nga din ang ganda ng kamundukan ng Batangas. At dito kami sa Chaong nag-almusal. Dito kanila nanay ay inasikaso niya kami talaga. Ang swerte namin dahil hinayaan niya kaming makaupo dito sa kanyang kubo. Nagkape at pandesal lang kami ngayong umaga. 7:45 nang pag-umpisa kaming pumadyak. Dito mataas-taas na rin ang sikat ng araw at ang daanan namin ay patag pa din. Alas 8 ng umaga nang marating namin ang Candelaria, Quezon. Ang grupo nga namin ay binubuo ng mountain bike, gravel at fixie. Nabibilib talaga ako sa mga kasama ko kasi parang di sila napapagod at padyak lang ng padyak. Nagpahinga nga lang kami ulit para umihi at mag-refill ng tubig at agad na nga din kaming umalis. Alas 9 ng umaga nang marating namin ang Sariaya, Quezon. Dito, kala mo patag ang daraanan mo.
Pero may pagbigat sa kada padyak ng pako habang papalapit kami ng papalapit sa boundary ng Chaong at Lucena. May mga nakilala nga din tayong siklista na papunta namang Lukban dito sa intersection. Binagtas na nga din agad namin ang daan patungong Lucena. At mahaba-habang padyakan pa din ang Lucena. Panoorin nyo na lang kami. Mapagdesisyonan namin na matanghalian na dito sa Lucena. Sabay nito ang traffic sa labas, kaya napilitan na rin kaming magpahinga. Dito ko na nga din dinikit ang unang sticker na ginawa ko. Nakatakbo na nga kami ng 139 kilometers sa mga oras na iyon. 11:10 nga nang umbis kami sa karinderyang kinainan namin. Ito ay may layong 33 kilometers patungong Atimonan Zigzag Road. At habang palapit kami ng palapit sa pagdilaw ay pasikip din ang pasikip ang daan. Dito, napilitan na nga akong dumaan sa sidewalk. At kitang-kita ko nga, nag-enjoy yung mga kasama kong naka-MTV. Nakita mo nga naman, pinakitaan pa tayo sa daan. Mapapasana all ka talaga. At wala na nga ang galawan ng mga nadaanan nating mga sasakyan. Nakakapagod talaga dito. Patukod-tukod ako. Walang masiksikan at sumabay pa ang init at usok mula sa mga sasakyan. Pagkatapos, tirik na tirik pa ang araw. Laspag ka talaga. At nakatakas na nga kami sa traffic paglagpas ng pagbilaw. At mukhang kami na nga lang dalawa niton ang naiwan. 8 kilometers na nga lang pabitukan ng manok nang makita namin ang tatlo sa mga kaibigan namin. Dito nga, nasiraan na naman ang isa sa amin. At di na nga kinaya ng patch ang butas ng gulong niya, kaya napilitan na din silang maglakad para maghanap ng vulcanizing shop. Alauna na nga nang mag-umpisa muli kaming pumadyak, nang mapansin kong sumilip si Ton palikod, at gayon din si Nix. At dito nga, nabutas muli ang gulong na kasama namin at mukhang di na din kaya ng vulcanizing shop ayusin ang bike niya. At dito ko na nga balak silang hintayin sa corner bago magbitukan ng manok. Dito kami sa may corner papuntang Atimonan, nasiraan sa ulit si Yakit. So, tinitikat maayos mo, pag-i-spike na siya. Medyo nagkaroon na naman tayo ng problema. Naiwan yung dalawa namin kasamahan. Ngayon, gagawin namin. Aakit muna kami para hanapin yung dalawang nauna para papabait kasi sila naka-MGB sila kami naka-road and gravel. So, wala kaming extra MGB. Grabe yung lubak. Mga para kang nangangabayo. Nauna na nga akong pumadyak para hanapin ang iba naming kasama. At dito ko nga sila naabutan nagpapahinga sa paa bago umahon ng bitukan ng manok. Pahinga muna. Hintayin natin si Kuya. Si Kuya mo kasi nasiraan na naman siya. So, bago tayo makikita natin sila i-meet. At nagpaalam na din ako sa mga kasama ko na mauuna na ako para abangan sila sa taas at makakuha ng mga video. Di nila alam, gusto ko na lang din talagang ahunin to para matapos na ang paghihirap ko sa ahon. Unang beses ko tong aahon sa bitukan ng manok. Silig-silig pa ako dito dahil patag pa. Ine-enjoy ko lang yung lamig ng hangin at huni ng ibon. Ito na nga, at nakita ko na nga ang unang ahon. Akala ko ito na yung pader. Patikip pa lang pala ito dahil bungad pa lang ito ng aakyatin natin mamaya. Masakit na talaga ang kada sipa ko. Di ko alam dahil ba nakatakbo na ako ng higit 100 kilometro o talagang matarik lang siya. Gusto ko na nga talaga tumukod pero alam ko mahihirapan akong bumelo sa oras na ibaba ko ang mga paa ko.
Hanggang sa nakita ko nga pader ng bitubang manok. At syempre, di mawawala ang picture bago tayo muling umahon. At walang patumpik-tumpik, inumpisahan ko na ngang akyatin ang bituka ng manok. That's done! Nagkapawanan! Medyo masakit sa tiring na ito may silang. Kaya. Gaya mga mote uli. Mag-init. Susumakan naman natin, mainit. At sunod na nga din ang mga kasama ko paakyat ng bituka. Finally, ang laking atimonan may dukang manok. Ang sarap sa feeling, tignan ng inakyat mo. Habang tinitignan ko nga yung mga umaakyat, na-realize ko, may kanya-kanya tayong pacing parang sa buhay. Minsan, mag-isa kang uusad. Minsan din, sabay-sabay. At minsan, may mauna pa sa'yo at may iwan ka. Na-realize ko nga, kahit ba ang bagal na ng usad ko, walang galawan, at minsan na pag-iwanan, ay may mga tao pa din nag-aalala, nagpapahalaga, at naghihintay sa'yo. Naghihintay din sa pagdating at pagangat mo. At bago nga umakyat sa ating unan ay nasiraan ng meet si Kuya King sa baba. Mas swerteng may nakausap kaming merong extra interior ng gulong. Kaya napalitan namin ang gulong ni Kuya King. 3:30 na nga ng hapon nang mag-umpisa muli kaming pumadyak mula sa Atimonan Zigzag Road. Mahaba ang ahunan pa din ang bumungad sa amin. Dito, meron pa kami 66 kilometers na tatakbuhin patungo alas 4 nang tuluyan kaming makalabas ng bituka ng manok. Mga ilang minuto pa ay nasira na naman ang bike na kasama ko. Kaya nga, napilitan muli kaming huminto. Finally! Welcome to Atimonan! Dahil marami na ding delay ay napag-usapan ng grupo na sa Gumaka na nga manuluyan ngayong gabi. 33 kilometers mula sa aming huling hinintuan ito. Ulit! Tumigil! Tumigil ako. At iyon nga, sa pagkakataong yon ay mukhang nasiraan na naman ang kasama ko. Hinayaan ko na nga ang iba kong kasama ang sumabay sa kanya. At ako, plano ko na talagang di tumigil.
Dahil gagabihin na kami ay kailangan pa namin maghanap ng tutuluyan para sa araw na iyon. Makapal na nga ang ulap habang binabaybay namin ang patungo sa bayan na Atimonan. Dito, tumalas na nga ako sa grupo at doon ko na nga lang sila hihintayin sa Gumaka, Quezon. Mahabang sulong at banayad na ahon ang mga nadaanan ko. May pakonti-konting sasakyan na nakakasabayan sa daan. At mukhang aabutan na nga din ako ng ulan dito. Dito patuloy akong pumadyak papuntang intersection pa Atimonan. Dito hindi na nga nakasunod ang mga kasama ko sa likod. At ilang kilometro nga nakita ko na din ang dagat mula sa malayo. Napakaganda nito. At sa lahat ng nangyari ngayong araw na aberya, may gandang nag-aabang sa'yo sa dulo. Tumigil nga ako dito sa Atimonan Port para mag-picture lang at agad na din umalis pag Gumaka. Tutuloy pa nga sana kami ng kasama ko sa Gumaka, pero pinabalik kami ng grupo dahil sa Atimonan na nga matatapos ang day 1. So ito na nga, Atimonan na talaga kami. Hindi na lang kami talaga naghanap ng sunset. So daming pornada ngayong araw. Ewan mo lang talaga kung matatapos ang Bicol ride oh. Tignan natin. Kasi ang haba-haba, super delay na tayo. Naka 150 something km lang tayo. Target natin 200. Ang daming nangyari. Tignan natin kung magbabas tayo. Kung ano ba pagdidiskusyonan ngayong araw. Uwi na. Umay. Salamat sa mga nakilala naming siklistang nagmula sa Daet. Dahil sa kanila, nakahanap kami ng maayos na tutuluyan ngayong gabi sa Atimonan. And this is day 1, signing off. Day 2, starting point, Atimonan, Quezon. Nagising ako ng madaling araw dahil sa lakas ng ulan. Hindi nga agad kami nakaalis dahil dito. At kailangan pa naming maghanap ng bike shop para ipacheck ang bisikleta ng kasama naming nasisiraan lagi. Akala nga namin hindi natitigil ang langit. At basang-basa pa ang mga damit na nilabhan namin ng kinagabihan. Habang tinatry ng kasama ko ayusin ang bike niya ay nag-ikot-ikot muna ako saglit sa gilid ng dagat. Para mas masilayan ko maigi ang ganda ng Atimonan. Dito naglakad-lakad nga lang din ako sa dulo at nagmuni-muni kung makakarating nga kaya kami ng Bicol. Dito ay nahabol nga kami ng oras dahil ngayong holiday lang kami pwede magbisikleta ng malayo at dahil may kanya-kanya kaming pasok sa aming mga trabaho sa Lunes. At dahil hirap na nga din ayusin ang bike na kasama ko, ay naghanap kami ng bike shop na pwede mapag-ayusan ito dito sa bayan. Umalis na din kami agad pagkaayos ng bike niya at humanap ng kakainan ngayong umaga. Dito nga namin napili mag-almusal sa kainang ito. Tapat nito ay mismo ang kalye at dagat. Mga ilang kilometro lang ang layo nito mula Atimonan. Nag-almusal na nga ako ng kanin, tuyo at itlog dito. May mami din silang tinda. In-enjoy namin ang tanawin ng dagat mula sa pwesto namin. Dito nga napagplanuhang hahabulin namin lahat ng oras na nasayang kahapon. Kaya itutuloy pa rin namin sa araw na to ang supokot para sa pagpadyak namin sa day 2. At nagpatuloy na nga kami pumadyak. Sunset 7:35. Nakalis na naman galing sa tindahan sa Salmonan. Medyo may kasigipan at may mga lubak na din ang nadadaanan ko. Marami na ding nakakasabay ng mga truck at bus. Pero patag pa din na may pasulong at banayad na ahon ang dinadaanan namin. Kaya tayo hindi tayo susuko dito. Ganda! Ang daming puno. Ang ganda. Tanghali na kami nag-umpisa pumadyak ngayong araw. Kaya maswerte pa ding maulap ang langit. Masarap magbike dito dahil na din sariwa ang hangin na nalalanghap namin. Dahil na din sa mga puno. Natin sila. Noong panahong pupunta kami ng Bicol kasama ng mga kaibigan ko. Welcome to Gumaka, finally! At
Siguro patag pa nga ang nadaanan namin na may minsan pasulong at minsan paahon. Pinapalo ka nga lang dito ng hangin. Pero ang importante sa akin sa mga oras na iyon ay maulap pa din habang binabaybay namin ang pag-umaka, Quezon. Saan mo na, no? Nakasulat, Lopez, Bayan, Bypass Road, o Bicol. Saan tayo dyan? 8:47 ng umaga nang marating namin ang bayan ng Gumaka, Quezon. Patuloy pa nga din kaming pumadyak ng mga kasama ko at balak na naming magpahinga sa Lopez, Quezon. Lopez, going to Lopez. Patuloy pa nga kaming pumadyak sa Lopez, Quezon. Dito, nakita nga namin si tatay na nag-aalay lakad mula Cavite patungong Samar. Nabilib nga ako sa kanya, kaya mas lalo kong ginanahan mag-bike. Kung siya nga nagtsatsaga maglakad, dapat kami ding mga nagbibisikleta ay dapat di mawala ng pag-asang parating ang albay. Marami pa ding banayad na sulong at ahon ang dadaanan namin pa Lopez. 9:52 ng umaga nang marating namin ang mismong bayan ng Lopez, Quezon. Nakakwentuhan nga natin ang nakasabayan natin sa pagbibisikleta sa daan na si tatay. At dito na nga sa boundary ng Lopez at Calvag, Quezon namin hihintayin ng iba. Ito nga ay may layo na lang na 28 kilometers patungo sa Arco ng Pulandia. At dito na nga din sa pwestong to mangyayari ang mga di na dapat mangyari. Nagkaroon nga na matinding away ang grupo at nagdesisyon na din nga akong tumakbo mag-isa. Sa mga oras na to, naiinis talaga ako. Siguro, dismayado na talaga ako sa mga nangyayari. Hili ko nga lumayo na din muna para magpawala at magpababa ng init ng ulo. Alam ko kaya naman ng mga kasama ko ang sarili nila dahil puro naman sila lalaki. At patuloy ko nga binaybay ang daan patungo sa Arco ng Bicolandia. There's things I can't seem to let go, and I feel like I'm all on my own. And some days it gets worse and the memories hurt, but I hope that one day I let go. I know I get mad, too mad, and I don't wanna do that. It hurts bad and I hate when the mood lasts. I move fast and I try hard to move past all the pain, cause I'm looking for a bright side in my mind, cause you only got one life. Need advice from the future, am I alright? If this fight is... Basta ng ulan, pero hindi na ako titigil kasi andito na. Tsaka talagang maulan naman. Tatapusin na natin to kahit basa na tayo. Kasi kaya, mas mahirap pag mainit, di ba rin ang maampun-ampun at maulan-ulan na konti. Basta alalay lang tayo sa mga tulong. Dito. Alalay tayo dito. Another downhill. 12:36 ng tanghali, sa wakas, after 234 kilometers mula sa bahay ay narating ko na ang isa sa mga pangarap ko, ang Arco ng Bicolandia. At syempre, sino ba naman tititigil dito sa Arco ng Bicolandia para magpa-picture? Dito nga, nagpang-abot kami niton kaya nagpahinga at kumain na din kami ng patanghalian. Yung akala ko nga magsasolo ride na ako ay naging double ride Sino yung na. tunay na kaibigan? So, hindi ako yon. Hindi ako yung tunay na kaibigan. Tunay na kalaban ako. Tumakbo na nga din kami pagkatapos namin mananghalian. Mula dito sa intersection ay may layong 234 kilometers pa Legazpi. At para sa araw na to ay may tatakbuhin pa kaming humigit kumulang na 92 kilometers pa si Pocot, Camarines Sur. Hey, Northside! Alas 2 ng hapon na tuluyan namin marating ang Arco ng Tagkawayan. Naulanan na nga kami sa mga oras na to. Ang mga unang kilometro dito sa Tagkawayan ay puro pasulong at banayad na ahon. Inabot nga ulit kami dito ng malakas na ulan. Bago-bago nga ang panahon habang binabaybay namin ang patungo sa Del Gallego. Titirik bigla ang araw, lililim at titirik ulit. Salamat na lang at mapuno pa din sa paligid ng daan. Kaya kahit papano, malamig pa din ang hangin na tumatama sa amin. Tad na nga ng bako ang daan at dumarami na din ang ahon na nadadaanan namin. Ano yung ahon? Tagkawayan! Ganda na ba dito? Sa alam mo!
4:30 ng hapon nang magpahinga kami sa gilid ng daan. Nag-usap nga kami nito saan kami titigil ngayong araw. Lahat ng Bicol yan, maahon. Tsaka lubak-lubak. Ganda! Andito pala si Kuya, kasama natin. Grabe ahon dito. Ahon naman ako. Grabe ahon. Patagawayan. Sobrang daming ahon. At talagang di pa nga natapos ang puro ahon dito sa Tagkawayan. Pero napakaganda ng tanawin dito, pabayan ng Tagkawayan. Thank you, Lord. At nagpahinga nga kami dito sa 7-Eleven sa bayan ng Tagkawayan. At patuloy nga kaming pumadyak at narating ang Del Gallego ng 4:30 ng hapon. Dire-diretso na nga kami sa pagpadyak dahil hinahabol na nga namin ang oras bago lumubog ng araw. Mahabang ahonan pa din ang naranasan namin dito sa Del Gallego. At nakita nga din namin ang ganda ng Kilbay Bridge. Kaya tumigil kami para pagmasdan at kumuha ng mga video. At syempre, di pa nga natapos ang ahonan na nangyari sa amin. At pasakit na din ng pasakit ang inaahon namin dito. Kasunod ay ang pakunti-kunting sulong nakadikit nito. Nakita ko nga ang signage ng Ragay, kaya akala ko ay malapit na kami. Meron pa pala kaming 16.9 kilometers na tatakbuhin para marating mismo ang bayan. So, guys, 16.9 kilometers. Let's go. Baka dito na kami matulog sa Ragay. Di pa nga din kami pinagpahinga sa ahon. Marami kaming nadaanan na falls flat at mahabang ahon. Kaya talaga dito sa puntong to, inuubos na talaga ang mga natitira kong lakas. Para sa araw na to, mula Calwag, Quezon, nag-umpisa talaga ang ahonan namin. At tuminti lang lalo nang pumasok kami sa Tagkawayan. Inabot na nga kami ng gabi sa daan. Yung last 9 kilometers na natitira, parang feeling ko nga napakalayo pa. Mabigat na din ang mga paa ko sa pagod. At ramdam na nga ng katawan ko ang tinakbo namin ngayong araw. Pinahihirapan talaga kami sa mga oras na to. Dahil sa sobrang dilim ng daan at napakabako talaga papasok ng bayan ng Ragay, ay sinabayan na din ng takot na baka di kami makita sa daan ng mga mabilis na sasakyan. Sa dami ng ahon na nadaanan namin, feeling ko nga mapapanaginipan ko pa ito ngayong gabi. Ito siguro yung parte ng ride namin pa Bicol ang hindi ko makakalimutan. Sobrang tarik ng daan, malubak, talagang uubos sa'yo. At dito na nga sa Ragay namin nakita yung unang dalawang nauna sa amin. At dito na din namin aabangan ng iba dahil baka nga dumiretso pa sila kasi bukod. Dito nga may nakilala kami na nag-alok ng transient. Kaya kami agad nakapag-ayos ng gamit at nakapaglaba. Kala ko magkakanya-kanya na talaga kami at di na magkikita ng mga kasama ko. Pero sa huli, nagkatagpo-tagpo pa din kami. And this is day 2 at Emonan to Ragay.
Signing off. Sa kaming pumadyak. Dito ay nakatakbo na nga ako ng 301 kilometers mula sa bahay. At ang mga kasama ko naman na nanggaling sa Pasig ay nasa 318 kilometers na. Target nga namin para sa araw na to ay makarating na sa Legazpi. May layo pa nga itong 153 kilometers mula dito sa stopover namin sa Ragay. Sunod-sunod na false flat nga ang nadaanan namin habang binabaybay namin ang Pasipokot, Camarines Sur. Sobrang presko nga na pakiramdam ko habang pumapadyak dito. Dahil na rin sa maraming puno ang nakapaligid sa daan. At kakaunti pa lang ang sasakyan na nakakasabay namin. Gandang-ganda nga ako sa mga nakikita ng mga mata ko. Ang ganda ng umagang to. Ramdam na ramdam ko ang gana at lakas ng mga binti ko. Nadaan pa nga kami dito sa pating to Pasipokot. Napakakapal ng fog. Feeling ko nga ay nagbabike ako sa Cordillera. Ang lamig nga ng hangin na humahampas sa braso at mukha ko. Sana nga hanggang mamayang tanghali ay ganito ang timang ibigay sa amin. At syempre, biglang tirik ang araw. Akala ko nga kanina uulan. Sumabay na din dito ang pagdami ng matatarik na ahon. Dire-diretso na nga ang pagpadyak namin at nakarating kami ng boundary ng Sipokot at Libmanan ng alas 8 ng umaga. At syempre, nagpa-picture nga lang din ako dito. Patuloy nga naming binaybay ang Libmanan patungong Pampalona, Camarines Sur. Madami pa ding ahon ang bumungad sa amin dito. Dito, tinanggap ko na talagang walang patag kaming madadaanan. Pero ilang kilometro pa, pagpasok namin ng Pampalona ay pumapatag na din ang daanan. Maraming palayan dito. Ramdam mo na talaga ang tindi ng init ng araw. Hindi gaano kadami ang puno kagaya ng mga nadaanan namin sa Ragay at Pasipokot. Sumabay din ang pagpalo sa amin ng malakas na hangin. Kaya kahit medyo patag na ay hirap pa din sa padyakan. Talagang inuubos ka ng init ng araw. Dito nga ay tumigil kami sa tent na to ng Barangay San Vicente, Group 1 ng Pampalona, Camarines Sur. Hindi lang tubig ang inialok nila sa amin dito. May kape, kanin at binilhan pa nila kami ng tinapay sa mga oras na yon. Talaga napakabuti nila sir at ma'am sa amin. Maraming salamat po. Binusog niyo po kami. Nakapag-refill nga din ng tubig at nagkaroon ng pagkakataong makapagpahinga habang pinaplano namin ang mga susunod na gagawin at dadaanan namin. At syempre, remembrance para sa araw na to, ang mag-picture. 9:55 na nga nang mag-umpisa muli kaming pumadyak. May layo na nga lang itong 19.6 kilometers patungong Naga. Medyo kabado na nga ako sa tirik ng araw dito. Dahil alas 9 pa lang pero ramdam ko na ang init ng araw. Alam kong mabagal ako sa oras na magtanghali ang tapat dahil sigurado mas tataas ang sikat ng araw. Wait lang namin yung iba. Sana makita natin sunset. Ang ganda nun. Sunset sa Legazpi. 88 kilometers to go. Hindi na kami daraan ng Naga. Di na nga kami daraan ng Naga dahil dito sa bypass road kami magpapabudol. Dito nga dapat kami dadaan sa Naga, Pili, Baaw at sa Iriga City.
Pero nagbago na nga ang ruta namin at dito na kami daraan sa San Fernando, Minalabak, Bula at lalabas ng Nabua. Dito kami sa bypass road na sinasabi ng mga nakausap namin. Shortcut daw ito pa Legazpi dahil ang daan dito ay may 20 kilometers itong mas maiksi. Patag na patag nga ang bungad sa amin ng bypass road. Naniniwala na nga talaga ako sa sabi-sabi ng mga taong nakausap namin. At ang pagbaluktot sa mapa ng daan ay kalokohan lang. Dahil dito sa bungad ay wala naman akong naaaninag na bundok. Dahil puro palayan at nyogan lang ang nakikita ko. May mga rough road nga lang kaming nadaanan dito sa San Fernando. May mga inaayos na tulay at daan, kaya maraming nakahambalang na mga truck at signages na nagpapakipot ng lugar. Naka-roadbike nga ako kaya ramdam na ramdam ko ang alog sa bawat bato at lubak na nadadaanan ko. Saan yung malagas ni Kuya? Kaliwa! 10:52 ng umaga, nag-umpisa na nga ang ahon sa eryang to ng Minalabak. Tirik na din ang araw sa mga oras na to at binaybay na nga ng grupo ang daan patungo sa walang hangganang ahon. Ben 20 na mag-stop over nga kami dito sa nag-iisang tindahang nakita namin sa kaligitnaan ng kabundukan ng Minalabak. Gutom na nga din kami sa mga oras na to, kaya sakto nakita ng kasama namin itong tindahan ni Nanay. Salamat nga kay Nanay na binigyan niya kami ng libreng malamig na tubig at tanim niyang saging. 11:30 na magpatuloy kaming pumadyak pabuhay. Wasakan na talaga
ako nabudol. Woo! Diversion road! Huwag kayo pupunta rito! Go to Naga guys! It's a bukong ride! 12:40 nga nang makahanap kami ng karinderya dito sa Bulacan Camarines Sur. Tawang-tawa nga kami sa mga pinagagawa namin. Mukha na nga talaga kami yagit at palaboy sa lansangan dito. Pinahirapan talaga kami ng husto ng bypass road. Isa ito sa mga di malilimutang ride namin. Kaya pala may naririnig-rinig ako ang sabi-sabi ng iba. Mga immortal daw ang mga nakakatapos ng Bicol Ride. Di kagaya ng norte na mauumay ka sa patag na daan. Dito pa Bicol, mauumay ka sa lubak at ahon. Time check, 1:42. Mga 60 plus kilometers to Legazpi. Tirik pa rin ang araw. Sana wala nang ahon dito. Tuloy-tuloy na nga kaming pumadyak at nakapasok sa Nabua, Camarines Sur ng 1:50 ng hapon. May 61 kilometers mga kaming tatakbuhin para marating ang Legazpi. Dito nga, nakita na namin ang mayon mula sa malayo. Kaya talagang nabuhay muli kami. Sa lahat ng pagod na naranasan namin sa ride na ito, nawala lahat ng yon nang makita ko nga at maaninag din dito sa Kamalig Albay.
at mas nakita ko nang malapitan ang Mount Mayon. Dati sa pictures ko nga lang ito nakikita. Ngayon, andito na ako. Nasa harapan na ng mga mata ko ang Mount Mayon. Parang di pa din ako makapaniwala na andito ako, na minsan sa buhay ko nakarating ako dito gamit ng bisikleta kasama ng mga kaibigan. Nang marating namin ang Daraga Albay. Dito, 4 na lang kaming tutuloy pa Legazpi. Kumain nga lang muna kami at naghanap ng matutuluyan ngayong gabi. Ang 3 sa grupo namin ay umuwi na agad ng Manila pagkarating ng Albay. 8:38 nang marating namin ang Legazpi. Mag-e-extend nga kami ng araw para balikan kinabukasan ang mga pasyalang di namin na. Passing to Bicol Ride, signing off.